Good morning mga kapatid. Our devotion for today, Holding Out. Tayo'y magpatuloy or magtiis. Scripture reading, James chapter 1, verse 2 to 8. And our key verse, Hebrews chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sa Book of James na ating scripture reading, binuksan ito ni James upang magbigay ng encouraging news sa mga grupo ng mananampalataya na nabubuhay sa discouragement. Yung kanyang mga audience ay ang early church na sila ay nakakaranas ng matinding pag-uusig. Pero kung titingnan natin si Santiago, hindi niya binigyang pansin ang pagsubok or hindi niya in-emphasize ang pagsubok ng church na ito. Dahil yun ay maglilid lamang sa buhay na sila ay madi-discourage. Binigyang pansin niya sa aklat na ito kung papaano dapat i-handle yung mga bagyo o pagsubok sa ating buhay. Kaya kung titingnan natin, mas binigyang pansin ni Santiago ang kagalakan, ang pananampalataya, kaysa ang galit at ang frustration. Naiintindihan ni James na ang Diyos ay merong dakilang layunin sa kanyang kaisipan kung bakit niya pinayagan ang church na ito na makaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Ang sabi nga sa verse 3 and 4 na yung pagsubok sa kanilang pananampalataya ay magbubunga ng pagtitiis. At pag sila ay natutong magtiis, ito ay gagawa ng sakdal na gawa upang sila ay mag-mature, lumago sa kanilang pananampalataya, hindi magkulang ng kung anuman. Sa buhay natin, pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok, ang mga madidilim na sitwasyon, mabibigat na sitwasyon sa ating buhay upang subukin ang ating pananampalataya, at yun ay mahalaga na magbunga sa atin ng pagtitiis. Dahil kung tayo ay nagtiis at nagpatuloy sa kabila ng ating mga pagsubok, iyon ay magbubunga sa atin ng buhay na tayo ay lalago sa ating relasyon sa Diyos. Kadalasan yung aral na yon ay mahirap matutunan at hindi yun natututunan sa maikling panahon. Minsan kailangan mong makaranas ng matagal na panahon, magtiis, magpatuloy sa matagal na panahon sa kabila ng iyong mga nararanasan. At naniniwala tayo na ang Diyos ay mayroong dahilan kung bakit niya pinaparanas yun sa ating buhay. So gaano man katagal ang iyong pagtitiis sa iyong mga nararanasan, ang Diyos ang pinagmumulan ng iyong pag-asa, sapagkat ang kanyang pangako, hindi kanya kailanman iiwan ni pababayaan man. So ang early church na ito ay nag-waver man sa kanilang pananampalataya, kagaya din ng ng bawat isa sa atin sa mga ilang panahon sa ating buhay. Pinakita ni Santiago na kung sila ay mananatili at magtitiis, ang Diyos ang gagabay sa kanilang mga madidilim na pagsubok at sitwasyon, at sila ay tatanggap ng walang hanggang gantimpala mula sa Panginoon. Panginoon Diyos, palakasin niyo po nawa ang aking pananampalataya. Sa inyong tulong, ako'y magtitiis at magpapatuloy, dahil alam ko ikaw ang gagabay sa aking mga pagsubok. Salamat sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.